Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang quick weather update natin para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area na nandito nga po sa may southeastern Mindanao. Ito nga po ay namataan yung pinakasentro niyan ng 900 km east of southeast ng Mindanao. At ito nga po ay mababa pa naman ng tsansya sa ngayon na maging isang ganap na bagyo, pero ayon nga po sa European Center hindi natin inaalis yung posibilidad na may pagkakataon na posible siya maging tropical depression at posibleng ang daanan niyan yung naging direksyon ni bagyong Karina. Habang ang Ilocos region naman, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cordillera, Tarlac, Pampanga, Metro Manila, Visayas at titirang bahagi ng Luzon, apektado naman po yan ng southwest monsoon. Asahan pa rin natin yung mga tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dito naman sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 6 ng gabi, asahan natin mataas ang tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan sa Mindanao at makulimlim na kaulapan sa halos buong Luzon, Southern Luzon, at may tsansa nga po ng mga biglaang pagbuhos na mahina at katamtamang pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan po natin na makulimlim ang kaulapan ng halos buong Luzon, Southern Luzon, kasama na rin po ang western section ng Visayas at maging sa Mindanao. May mga possible rainfall po tayo dyan, yung yellow rainfall, meron po tayo sa may parte ng Mindanao. At may mga isolated rain shower pa rin po tayo sa parte ng Luzon. Pagdating naman kinabukasan, July 27 ng alas 3 ng madaling araw, ganoon pa rin po. Makulimlim pa rin ang kaulapan ng halos sa buong Luzon, maging sa may western section ng Palawan, kasama pa rin po dyan ng Mindanao at ang Visayas. Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga bukas, magiging maganda na po ang lagay ng panahon ng parte ng Metro Manila at ng ilang bahagi ng Southern Luzon. Makulimlim pa rin nga po yung kaulapan ng halos buong Northern Luzon at maging sa parte ng Palawan. May chance nga po ng mga isolated rain shower sa northern portion ng Palawan. Pero pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali bukas, tataas ang tsansa ng pag-ulan sa may parte nga po ng Visayas, eastern section ng Mindanao, maging sa may parte ng Bicol region, dahil nga po yan sa extension ng kaulapan nitong low pressure area. At pagdating naman po ng alas 3 ng hapon bukas, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan sa may Visayas, sa may parte ng Mindanao, Bicol region, Mindoro provinces, Marinduque, kasama pa rin po dyan ang Rizal, Quezon. Asahan din natin, meron din nga po sa parte ng Bulacan at sa western section ng Northern Luzon, sa Ilocos region, La Union, Pangasinan at sa may Benguet, Tuguegarao, Kalinga, Mountain Province. Asahan natin may mga tsansa ng pag-ulan. At pagdating naman ng alas 6 ng gabi bukas, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan sa Visayas, Bicol region at maging dito nga po sa may parte ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Bukas nga po ay July 27, nasa eastern section na nga po yan ng Visayas, at pagdating naman po ng July 28 ng alas 5 ng hapon ay nasa eastern section na nga po yan ng Tuguegarao at magdudulot po yan ng pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. Ito nga pong low pressure area ay magdadala naman mga posibilidad na pagbaha at pagguho ng lupa. Hahatakin po niyan yung southwest monsoon. Pagdating naman po ng July 29 ng alas 5 ng hapon, ito nga po ay nasa parte na nga ng extreme northern Luzon at posibleng dumaan yan dito sa may parte ng Batanes, at asahan pa rin natin mataas ang tsansa ng pag-ulan, lalong-lalo na nga po sa hapon at sa gabi. By July 30 hanggang 31,
mataas pa rin nga po ang tsansa ng pag-ulan, pero ito po'y sa hapon na lamang at sa gabi. Sa umaga po, mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon, at pagdating naman po ng August 1, maulan nga po sa hapon or sa gabi dito nga sa may parte ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng August 2, asahan natin pa rin sa hapon at sa gabi mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. At pagdating naman po ng August 3, mataas pa rin po ang posibilidad ng mga pag-ulan pagdating po yan ng hapon at ng gabi. Ganun pa rin po pagdating ng August 4, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon or sa gabi. Sa umaga nga po, magiging maayos at magandang lagay ng panahon, pero pagdating po ng hapon at ng gabi, makakaranas na po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin nga po sa ating mga kababayan, dahil nga po itong mga pag-ulan na naman na ito ay mataas ang posibilidad na magdala na naman ng mga pagbaha. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malalaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.